Opo. Salamat po, salamat Sige. po. Follow-up question, baka meron ka pa. Actually, yun po yung yun po yung naisingit ko lang po yung pangalawang tanong ngayon. Sa pangalawang tanong ko talaga, ang pangalawang tanong sana ngayon po talaga na kung tama po ba ngayon yung, kumbaga yung landas na napipili ko ngayon. Kasi totoo po noon, nung dating maganda ang buhay namin noon, nandun ako sa transactional talaga. So, mas more on gusto kong paglabas ng bahay, transaction ang pupuntahan. Sa ngayon kasi, Sir Chay, hindi ko alam kung tama yung landas ko kasi mas pinipili ko ngayon na unahin ang Panginoon. So, nasa church kami, mas pinipili kong akayin yung mga anak ko ron, yung anak ng asawa ko. O hindi ko alam, syempre, actually, naniniwala ako, lahat naman ng relihiyon, kiniklaim sila ang tama. Depende na lang sa maniniwala. So sa akin ngayon, sa tingin ko, okay naman yung okay naman yung kinabibilangan namin, naririnig ko naman at napag-aaralan ko naman kung ano man yung itinuturo. Sa ngayon kasi nakikita ko po yun talaga, ang vibration sa akin ng unlad, unahin ang Diyos. Alam mo brother, practical yun. So sa akin yun, bago yes. Yung sinasabi mo, yun nga diretso, yun ang pinaka-practical para sa akin eh. Walang halong kaipokritohan, walang halong katarantaduhan. Alam niyo naman siguro na, oo, marami lang ako alam sa Biblia, pero alam niyo naman din at the same time, hindi man ako relihiyosong tao, hindi naman ako pastor eh. Diba? Pero diretso, wala, ngayon habang tumatanda na ako, kasi alam mo, pagkabata ka pa, importante siya, pera eh. Pero habang tumatanda ka, marirealize mo, paano ba okay, so let's put it this way. So practical tayo, gagawa tayo pera. Diba? Paano ba gumawa ng maraming pera? Mali ang tanong. Una muna, saan ba galing ang pera? Doon muna, origins muna. Saan galing ang pera? Sa mga tao. Paano magkaroon ng maraming pera? Kailangan mo ng maraming tao. Paano ka magkakaroon ng maraming tao na sumusuporta sa iyo at naniniwala sa ipinaglalaban mo kung ano man yan? Kumapit ka sa gumawa sa lahat ng bagay. Tignan mo, marami ka rin pera. Tignan mo, pansinin mo. Ito magandang angulo, pansinin mo to. Tignan mo Hanap ka ng propeta na mahirap. Konti. Sabi mo, hindi, 'di ba si Kristo, lahat ng assets ng mga miyembro niya, pwede siyang tumap doon. Pag nanghingi siya ng kahit na sa kahit na kanino, ibibigay 'yun. Pero hindi niya inaangkin sa sarili niya. 'Di ba? So ano ibig sabihin? Pansinin mo, pag dumikit ka sa gumawa sa lahat ng bagay, doon muna. Pag dumikit ka sa gumawa sa lahat ng bagay, wala ka ng problema kahit sa pera eh. And we are not talking about religion, we're talking about practicality. Practical yan, brother. Bakit? Kasi tinan mo, pag dumikit ka sa lahat ng bagay, 1:7 ng Kawikaan, ang pagkatakot sa Panginoon ay mula ng karunungan. So pag nagsimula ka na ngayon sa karunungan, maiintindihan mo na mabuting pangalan maiging piliin kaysa malaking kayamanan. So, ibig sabihin, pagka mabuting pangalan pala, maiging piliin kaysa malaking kayamanan, hindi ang ibig sabihin nun, wala kang kayamanan at puro pangalan lang ang meron sa'yo. Hindi. Pwede mong sabihin na ang ibig sabihin nun, posible, na ang ibig sabihin nun, yung mabuting pangalan, kasunod nun, malaking kayamanan. Pero hindi dapat mangyari na mas importante pa ang kayamanan kaysa mabuting pangalan. Bakit? Kasi sabi ni Uncle nung buhay pa siya, sabi niya sa akin, pag tapat na tao ka, kahit laway mo, pwede mong isanla. Mismong salita mo lang, salita mo. Pag tapat na tao ka, pinagkakatiwalaan ka ng mga tao na kahit wala kang pera, madali sa yung gumawa ng pera. So kung dun pala, na kahit wala kang pera, dahil tapat na tao ka, madali sa yung gumawa ng pera, di mas madali sa yung magpayaman. Dun pa lang sa ganong angulo di ba? Tignan mo na lang siya. And when you look at the religious standpoint, it also stands with it. Bakit? Kasi sa 6:33 ni Mateo, datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at lahat ng mga bagay na ito, kasama na rin pati yung kayamanan.
Pawang idaragdag na lang sa inyo. Dagdag lang yan eh. Dagdag lang yan. Yung pera-pera, dami ng pera. Dagdag lang yan, brother. Tingnan mo, hanap ka ng propetang mahirap, konti lang sila. Konti lang. Isipin mo, propeta na yun ha. Hindi naman tayo propeta. Ordinaryong tao lang tayo. Pero tignan mo, yung mga propeta mismo na nag-focus mismo sa paggawa ng pag alam ng mga kalooban ng Diyos. Tingnan mo, pansinin mo, mapera sila. Mapera. Bakit? Kasama na rin yun. Kasama rin na magkakaroon ka talaga ng pera. At oo, hindi ka... Pagka ganyan talaga pinag-uusapan, nasisira yung Zoom. Ang weirdo nito. Dali. Okay, connecting tayo, connecting. Connecting tayo, connecting. Hello. Ayan. Oh. Pagka ganyan talaga pinag-uusapan, nasisira yung nasisira yung Zoom eh. Kaya nga. Hindi ko rin alam kung bakit eh. Akala ko tapos eh. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero alam mo, ito pansin ko, 'di ba? Ito pansin ko. Ito, sigurado mapapansin mo rin 'to. When you are standing in the weight of the truth, when you are standing in the weight of the truth, it comes along so many privileges. Oo, sige, you are leaving money on the table. Bakit? Kasi pag hindi ka gumagawa ng katarantaduhan, tangina, ang daming pera mawawala talaga sa'yo. As in, madaming transaction, hindi matutuloy dahil hindi ka na interesado gumawa ng kalokohan. Yun nga po, Sir Chay, ang last question ko sa inyo nun. Napo-point mo na eh. Yan mismo. Maraming pera talaga. Pero ito rin ang mapapansin mo eh. Ito, practical tayo. Practical na usapan natin. Mapapansin mo to. Tingnan mo. Pagka yung katarantaduhan, syempre maraming kalokohan, 'di ba? Hindi mo gustong makulong, 'di ba? So hindi mo gustong makulong, hindi mo gustong mapatay, hindi mo gustong mag-end up sa hospital, etc., etc. Yan lang naman ang mga rules kapag tarantado kang tao na gumagawa ka ng pera eh. So ibig sabihin that marunong ka ng self-limiting. Self-limiting. So ibig sabihin, kukuha ka lang ng quota, pag nakuha mo na yung quota mo, laylo ka muna. Ganyan ang bagsakan kapag ka-illegal eh. Kabisado naman na natin yan eh, 'di ba? Wala tayong usapan diyan. Pag illegal ang kaalakaran mo, nakuha mo na yung quota mo, laylo ka muna. So ano ngayon ang mapapansin mo? Ang mapapansin mo, yung momentum mo mababasag. Bakit? Kasi pag hindi mo binasag intentionally yung momentum mo at tarantado yung mga transaction mo, puta, madadali ka niyan. Madadali ka. Mahuhuli ka one way or the other. Bakit? Ituloy-tuloy ka eh. Nasa momentum ka eh. Tuloy-tuloy ka. Hindi pwedeng hindi mo i-break ang momentum mo kapag illegal ang negosyo mo. Hindi pwede. Kailangan matuto ka ng konsepto ng palamig muna tayo. Palamig ka muna. Palamig ka muna. Di ba? Ganun yun kapag illegal ang transaction mo, palamig ka muna. Pag umiinit ka na, papalamig ka muna. Umiinit ka na, tuloy ka pa rin. Putang ina mo, bagansya talaga labas mo dyan. Hoyo ka dyan. Ganyan kapag illegal ang transaction eh. O ngayon, alam mo na ngayon, yung momentum mo, wala kang choice. Kapag illegal ang gawain mo, talagang kailangan mo magpahinga. Hindi pwedeng tuloy-tuloy. Hindi pwedeng momentum ka, ipipilit mo pa rin kahit mainit ka na. Hindi pwede. Matuto ka magpahinga. So ano ibig sabihin? Automatic, kailangan i-break ang momentum. So ang labas ng kaperahan mo dyan, biglang lipad ng pera mo, biglang bagsak din ang pera mo. Yan ang kalakaran kapag ka-illegal eh. Biglang lipad ang pera mo, biglang bagsak din ang pera mo. Pero ito naman ang mapapansin mo. Kapag matino ang transaction mo, ang tagal, tanginang kunat talaga. Ang bagal, puta, yung sinigangan nga, puta, ang tagal bago umabot na 1 milyon. Sikat pa ako niyan ha. Nakakaburot eh. Ang tagal bago umabot na 1 milyon. Sikat pa ako niyan. Pero ito naman ang mapapansin mo. Yung kapag ka mabagal, basta tuloy-tuloy yung transaction. Dahan-dahan yung paglipad niyan. Tapos nandun na rin, it comes along with its stability. Kapag ka stable ngayon yung bagay na ginagawa mo, mananatili ka lang nandun sa mahabang panahon. Yun ang napansin ko. Between legal at saka illegal, mananatili kang nasa ibabaw sa mahabang panahon kapag ka legal ang gawain mo at wala kang katarantaduhan na kasama. Yun ang pansin ko. Nagkakaproblema, eto napansin ko rin. Ingat ka lang dito. Sa mga nakikinig sa akin, akin muna. Sandali lang muna, akin muna atensyon nyo. Bigay nyo muna sa akin atensyon nyo, matututo kayo ng malaki rito. Eto punto ngayon. Dumami pera mo, hindi na importante kung legal o illegal. Dumami pera mo, mag-ingat ka sa bisyo. Diyan bumabagsak ang marami. Common yan, babae, puta, lakas makaubos ng pera niyan. Babae, sugal, drugs, inom, tropa, kapritsyo, bisyo, lahat ng klase ng bagay na masarap. Yun nga yung mismong pagpasyal-pasyal mo lang kasama ng pamilya mo, bisyo na yan eh.
Yung sobra-sobra ka na sa pasyal kasama pamilya mo, Boracay ka ng Boracay, Palawan kayo ng Palawan. Bisyo na yan. Bisyo. Tapos yan ang kadalasang ikinababagsak ng mga matitinong tao. Yung mga matitino, yung pamilya nila mismo, nasosobrahan ng kapapasyal. Pero yung mga hindi matitino, common, pambababae, pag-iinom, pag-a-addict, yan, pinaka-common, pag-a-addict at saka tropa. Yan ang mga pinaka-common na kinakabagsak. Sama mo pa pala pati sugal. Sugal, ang lakas tangina, ang lakas makaubos ng pera niyan, sugal. Ingat kayo diyan pag nagkakapera na kayo. Ito common kasi, at ito sobrang common ito. Pag nagkakapera na, nagpapasarap na. Nagpapasarap. Tangina, walang halong katarantaduhan, diretsahan lang tayo. Pag nagkakapera ka na, nagpapasarap ka na. Diyan na ngayon papasok yung hindi mo mapigilan na mga urges ng katawan mo. Gusto mong mambabae, gusto mong magsugal, gusto mong magshabu o magcooking kung ano man yan. Bakit? Kasi may pera ka na eh. Eto, tanong, ano ngayon ang gagawin mo sa pera mo? Bay, syempre, kapag kakagagawa-gawa mo lang ng pera, puta, mainit ka niya, mataas sa emosyon mo niyan. Isasama mo pa yung mga tropa. Tapos sumama ka pa sa mga regular na gumagawa ng ganyan. Ay, putang ina mo, knock-out ka. Knock-out ka talaga. Diretsahan lang. Ingat lang kayo sa ganyan. Pag nagkakapera kayo, tambak nyo muna sa bangko yung pera. Tambak nyo muna. Tambak nyo muna sa bangko. Tapos kalimutan yung may pera kayo. Tapos gawa lang ulit ng bagong pera. Huwag nyo be-break yung momentum. Kasi as soon as nagpasarap ka na, madalas, pag nagpapasarap ka, dyan pumapasok yan. Dyan na yan. Dyan na pumapasok yan. Aaya ka ng tropa o ikaw mismo maaaya ka ng tropa, magkakasino kayo. Syempre, ang ganda ng Resorts World. Ang ganda ng Resorts World, ang ganda ng Okada. Pagpasok mo ron, putang ina, building mismo, ang bango. Ang bango. Yung kabuuan ng experience yung putang ina, extravagant. Tapos mapapansin mo, isang gabi lang, minus 100k ka na. Isang gabi, minsan minus 200k ka. Isang gabi lang yun, minus 200k ka. O, gago. Tangina mo, bobo. Nagpasarap ka ng sobra eh. Diba? Alam mo, matuto kayo. Practice moderation. Moderation. Dahan-dahan lang sa lahat ng bagay na masarap. Sa lahat ng bagay na masarap, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Yun. Baka may follow-up ka pa, brother. Sa ngayon, Sir Chay, sa tingin mo, Sir, tama yung point of view ko ngayon na yun muna, unahin ko muna ang may lalang. Oo, brother. Straight. Walang halong kaipokritohan, walang halong parang really religious shit na putang inang budu-budu na na kulto-kulto. Walang halong katarantaduhan. Practical yan, brother. Sobrang practical. Bakit? Kasi inuna mo, Diyos, sisipag ka sa tamang transaction, hindi sa puro katarantaduhan. Kasi alam mo eh, di ba? You will understand and you will feel that inside of yourself, tangina, may nagbabantay sa akin eh. Hindi pwedeng gawa ng katarantaduhan. Diba? Yun nga lang, puta, pagka lumalapit ka sa Diyos, ito, narinig ko lang sa mga tropa eh, ultimo yung pagbabati mo, kinakabahan ka eh. Diretso lang. Kinukwento sa akin ng mga tropa yan eh. Puta, pagka ganun pala yun, kapag reliyosong tao ka, putang inang ultimo pagbabati mo, kinakabahan ka, pakiramdam mo, mali gagawin mo. Oo, diretso lang. Hindi na kasi nakakapag-imagine pagka ganun. Oo, diba? Diretso lang, walang halong kalibugan. Diretso lang. Alam mo, diretso, palagay ko, hula ko lang to. Pero nakikita ko rin at the same time eh. Sobrang practical. Kapag kainuna mo muna ang Diyos, tapos within the boundary nung mga sinabi ng Diyos, doon ka ngayon maglalakad sa negosyo mo. Within the boundary lang mismo nung sinabi niya, mga utos niya na, huwag ka magkakaroon ng dalawang takalan, kasi nabasa ko yun, galing sa Deuteronomy eh. Huwag ka magkakaroon ng dalawang takalan, na parang isa sa mayaman, isa sa mahirap, tapos parang nilalamon mo yung mahirap sa lupa, ganun, samantalang nagbibigay ka ng discount kapag alam mo yung maganda yung suot. Bawal daw yun, sabi. Hindi, dapat isa lang presyo mo. Sa lahat ng tao, dapat pare-parehas ang presyo mo. Yun sabi. Huwag ka magkakaroon ng dalawang takalan. Huwag ka man lalamang ng kapwa-tao. Huwag ka man lalamang. Kung ano yung napag-usapan, hanggang dun lang. Yun ang natutunan ko. Anyways, okay na? Okay na, Sir Jai. Salamat ng marami sa'yo. Dito sa loob ng Project 1M, mga ganyang regular na kwentuhan. Walang halong kaipokritohan, walang halong kaplastikan. Doon lang tayo sa totoo. Mga bagay na hindi pinag-uusapan niya sa social media. Tangina dito, diretso dito sa Project 1M, lahat ng bagay pinag-uusapan. Lahat, kahit gaano pa katabu.
Yung mga topic na yan, kahit gaano pa katabu, pinag-uusapan dito lahat ng bagay, no holds barred. Ultimo religion, ultimo politika, tapos nandun lang tayo within the boundary of practicality. Practical lang tayo.